kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng plano niya ay walang kamalian. Di siya gagawa ng ikasasama ni numan, kaya't kapag siyang tinanggap, kinilalang ganap, may tutuwid ka at may tatama sa tumpak. Tumpak na pamamaraan, tumpak na gawa, tumpak na salita, tumpak na marapat, tupdin at gawin bawat araw. Sadyang ang kaibutin niya, wala siyang kapara, mga minamahal, damhin siyang tuwiran. Kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang pagmimithi, kanya-kanyang pamamaraan ng pananalita. Subalit sa iba't ibang kaparaanan na ginagawa ng tao sa lupa at maging ang Ama, isa lamang ang layo ng Ama, maging mabuti ang mga anak niya. Magkaisa ang bawat isa. Magmahalan kapwa sila. Matutunan ang salita niya. Maisabuhay ang mga aral niya. Makatalima sa kagustuhan niya. Makatupad sa kalooban niya. Makilalang lubos siya. Tuntunin niya ay makita ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino nga ba ang makagagawa, makatutupad ng mga himala at mahiwagang gawa? Wala ni isa man, kung tao lamang. Kaya't kapag may nangyari o naganap sa buhay mong kahiwa-hiwaga, purihin mo ang Ama, pasalamatan mo siya, sapagkat patutoong buhay na buhay siya. Ngunit paano kung sa isip ng tao ay sarili lamang niyang gawa yaon, at sa kaparaanan niya, sa galing niya, o katalinuhan kaya? Paano makikita ang hiwaga ng Ama ng gayong mga nilalang sa lupa? Kaya't ang kahiwagaan ng Ama marapat pagtuunan ng pansin ng sinuman, marapat kilalanin at marapat tanggapin upang makita nila kung papaano siya'y buhay na kumikilos at tapat kanino man. Mga minamahal, ano nga ba yung mga hiwaga sa buhay ng tao? Paano mo bang nasasabing mahiwaga ang Diyos sa buhay mo? Nagkapera ka? Kahiwagaan na baga iyon? Maganda ka? Kahiwagaan na baga iyon? Malakas ka? Kahiwagaan na baga iyon? Ang tunay na hiwaga ng Ama, yaong nakauunawa ka sa marapat mong unawain, na kung ikay bilang tao'y di mo kayang unawain yaong bagay na pangkabanalan, ngunit bakit nainawa niya at naibigay niyang pangunawa sa iyo? Dahil sa kanyang espiritu. Ano pa? Yung nagkasakit ka. Sa lahat ng dako'y nagtungo ka na, ngunit hindi mo nasumpungan ng kagalingan at nang kilalanin mo tanggapin siya, gumaling ka. Hiwagayaan, patutoong kinilala mo ang nagpapatupad ng kahiwagaan. Ano pa? Yaong sa dating buhay mo, konting pagod mo'y galit ka na. Ngunit nang tinanggap mo na ang Ama, kahit na maghapong kang kumakayod, sa kanyang kabutihan ka tumutupad, hindi mo maramdaman ang pagaan na katawan. Hiwagayaan na matatawag. Ano pa?
Yung dating napakabilis mong magsiklab, mag-init ang ulo. Dahil hindi mo pa kilala ang amang tinatawagan mo, kaya't konting makita mo, nakaiinit ng ulo sa'yo. Subalit, nang maramdaman mo siya't kinilala, ano't bakit hindi ka nagsiklab sa init ng ulo kahit anong narinig mo sa kapwa mo? Hiwaga yan mula sa kanya. Kaya't ano pa ang dapat niyong hanapin at tantuin para sabihin niyong mahiwaga ang Diyos sa buhay ng tao? Ang kailangan lamang ay tanggapin at kilalanin pang higit upang mapatotohanan niyang mahiwaga nga siya. Mga minamahal, ilan lamang sa mga halimbawa ang aking tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O dakilang Ama, puspos ka ng kahiwagaan, puspos ka ng kabanalan, puspos ka ng liwanag na walang kamatayan. Tigib ka ng pagmamahal kanino man. Salita mo'y buhay sa mga nagsasagawa at nagsisilbing tanglaw yaon sa kanilang buhay. Na kung papaano'y sinabuhay nila ang iyong mga aral, nakamtan din nila kung anong dapat nilang kamtan, na hindi na sayang ang pagsasabuhay at pagtanggap sapagkat pinatotohanan mong ika'y buhay. Yamang sila'y naririto, binahagi mo sa dako mo, iyong pagmasdan, iyong lingapin at kahabagan. Mga hindi pa nakakaunawa at sarado ang diwa, Ama, kahabagan mo at mabuksan ang pangunawa nila upang kung paano ang layon at nasa mong sila'y matuto, di lamang sa pansanlibutan, kundi sa kaukulang mula sa iyo, ay maganap nga yaon sa kanilang katauhan. At ang nakaunawa na at patuloy na umuunawa pa, na ang sinisilid mo'y mabuting diwa sa kanila, tigibin mo sila ng pagtitibay, patuloy mo silang pangalagaan, mangibabaw ang iyong espiritu at paghahari mo'y kanilang patuloy na kamtan, at wag ang sariling ganang kanila, yaong paiiralin at pinaiiral, kundi ang ganang mula sa iyo at kaloob mo, upang patuloy na makiisa at magkaisa, yaong espiritong mula sa iyo. O aking Ama, naririto sila. Dit man nila masilayan ka kung ano't paano ka kumikilos sa bawat isa, madama ng puso nilang mahal na mahal mo sila upang matigib sila ng galak na mula sa iyo. Malaot madali man, ikaw pa rin, o Ama, ang siyang may buhay at kaloob ng buhay nila. Sapagkat kung hindi sa iyo'y walang may buhay na nilalang, walang katauhan sa kalupaan, walang gagamit sa mga binuhay mo, nilikha mo sa lupang ito. Kaya't yamang ikaw ay tunay na mapagmahal, binahagi mo sa kanila ang iyong katapatan at pagiging matuwid, makamtanawa nilang matutunan ito upang patuloy silang makapamuhay ng naayon sa iyo, huwag nang naayon sa mundo, nang naayon sa kalooban mo, huwag nang naayon sa kanilang kalooban bilang mga tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Welcome, anak na Raquel, maging sa iyong pamilya, si Jesem, si Daisy, sa mami mo at kapatid, pakabiyak ng puso mo, salamat sa muling pagdalaw mo. Galing po siya ng Taiwan. Siya po yung ating web designer. Siya po yung nagpapalaganap ng ating mga mensahe sa banal na espiritu na tinatala sa Facebook. Siya po yung naunang pinagtugma ng Ama. Silang dalawa ni kapatid na Per. Yung mga IT team po, si anak na Jeff, noon si kapatid na Roland.
sila po kung paano hanggang sa nadagdagan ng IT team. Sila po yung nag-uugnayan na tunay na pinakita ng Ama kung paano niya kinalingat minahal itong gawain ito sa hindi ko po namamalayan. Na isang araw ngay, sinabi nila sa akin may Facebook na ako. Ngunit taon pa po, lumipas ang taon. Bago ko po yun, napagtuunan ng oras sapagkat hindi po ako nagme-mensahe noon na ginagamit ng Espiritu sa Facebook hanggang atasan niya po ako at magtala ng mga mensahe at humango. Yaon na nga po yung libro na Ang Tinapay ng Buhay na ilan sa mga alagad ang humango din po sa mga mensahe nila sa Facebook at pinagsama. Kaya nabuo po yaong Ang Tinapay ng Buhay. Napakabuti ng Ama. Pinakita niya pong maliwanag sa akin na sinubaybayan niya at pinangalagaan ang gawain ito sa pamamaraang kaloob niya. Nang dahil ako'y walang talino kung papaano po mga siwa, mamuno. Wala po akong katalinuhan, wala akong magagawa. Ngunit salamat sa mga binigay niya sa aking manggagawa mula sa pamunuan ng CAPS, mga alagad, choir, at IT team. Binigyan niya po ako ng organisto, tagapagturo ng mga awit, mga CAPS na kasama at kapiling. May kanya-kanya po silang araw para maglingkod. Mga alagad, ano pa po ba ang kulang ng Diyos para sa handog niya sa gawain ito? Wala po, araw-araw sagana. Patuloy siyang nagpapakain ng kaluluwa at katawan. Kaya't kung hindi po iyaon, pahahalagahan na hindi nga po yun makikita. Ngunit lahat po ng nagpapahalaga at nadarama nila ang katapatan at pagiging makatotohanan ng Ama, wala pong hindi sila makikita sa kapgandahang loob niya. Sapagkat ang payak na gawain na nagsimula sa napakapayak, binigyan niya po ng kahalagahan. Binigyan niya ng mabuting kaisipan ng pagnanasa ang mga hinirang na may pumasok araw-araw para umawit, para tumugtog, para may magturo sa mga mang-aawit. Yaw na nga po si kapatid na Gloria at si kapatid na Alan, ang organisto. Sa IT team po, kapag may lumiliban, nandyan naman po may kapalit. Nawala naman pong mga sweldo lahat yan. Nising kumbingi, wala po akong maibigay sa kanilang pamasahe. Sapagkat pare-pares po kaming walang sweldo. Pare-pares po kaming walang kinikita sa dakong ito. At ang kanila pong mga kinabubuhay sa kanila po. At ang pinakamaganda pong swerte ko, kabahagi pa po ako kung minsan sa mga lingkod na ito. At napakabait po ng Ama, sadyang napakabuti niya, hindi niya po kami kailanman pinabayaan. May mga sinusubo siya na pinatotohanan niya lang sa akin ang salita niyang ito. Binigay ko anak ng libre, ipamahagi mo ng libre. Subalit wag mong alalahanin kung paano ang bukas mo. Hindi ko na po babaybayin kung papaano ang simula nung panahong ako pa lamang. Si Cecilia at dalawang alagad. Si kapatid na Ana at si kapatid na Ana Limagat. At nadagdagan si kapatid na Idalita. Hanggang sa hindi ko na po matanto ngayon o mabalikan sa diwa ko kung paano sila ay naragdagan. Hindi ko na matandaan bilang tao ang mga petsa ng kanilang pagkahirang. Hindi ko na matandaan na mabalikan sa isip ko kung paano sila hinirang. Subalit ang Ama'y tandang-tanda niya ang lahat. Walang malilihim sa Kanya. Lahat ng pasimula ng gawain ito, maging sino mang mga hinirang niya at pinili niya, tandang-tanda niya pati oras, minuto, araw, buwan, taon. Bagamat bilang
Apo Kunching, wala akong natatandaan na. Maliban, isang araw ay magpapasalamat sila, ikailang taon ko na po ngayon, ikaganitong taon ko na po ngayon. Maging yung mga pasyenteng nagsigaling, kung anumang uri ng kanilang karamdaman ay wala na rin po akong alam. Hindi ko nababatid, kaya kung magpasalamat man sila, ay hindi ko rin alam kung ano yung pinagaling sa kanila. Kaya't ang sasagot ko'y, hindi ako ang pasalamatan nyo na marapat, ang Diyos. Sa madaling salita po, gayon pala kumilos ang Espiritu. Tumutupad ang katauhang ginagamit, ngunit hindi niya natatandaan niya ang lahat na ginagawa niya. Kumisan ay pagtapos na ang mensahe, tapos na ang nanggulat, tapos na ang lahat. Tatanungin ng pasyente pag nasa pagkataot at nakikipagtawanan na, pwede po bang maitanong uli kung ano yung gamot na hinatol sa akin? Uulitin ko po sa inyo, maliban ibalik muli sa akin, kaya't lagi po kayong magtanda. Tandaan po ninyo, sapagkat hindi sa oras na nilbitan nyo ako, lalo't nasa pagkataok po akong ugali, kaya ayaw ko man pong manggamot. Ayaw ko rin pong mangaral. Hindi ko pinangarap maging teacher, maging guru baga. Hindi ko pinangarap maging doktor. Ang pangarap ko po, isa lang, madre. Kala ko po kasi noon ang magmadre kabanala na, magiging banal ako. Hindi ko naman po sinabing hindi banal ang mga madre. Ngunit siya po ang pananaw ko, kala ko yun ang pagpapakabanal. Sapagkat mahirap na po ikwento sa inyong sabihin magmagaling ako, pangarap ko noon pa gusto ko makarating sa langit. Sa madaling salita po, hindi pala yun ang kapalaran ko. Iba pala ang kapalaran ko, mag-asawa, maging madre de pamilya. At hindi ko rin pinangarap itong maging isang Apo Kunching. Ngunit patotoo lamang po pala, ang plano mo hindi plano ng Diyos, at ang plano ng Diyos ay di mo plano. Kaya't kapag pinlano niya ang buhay mo, siguradong balangkas niya ay tama. Ipabalangkas niyo po sa Ama ang buhay niyo. Yaon lamang po ang ibig kong itukoy sa inyo. Kapag siyang nagbalangkas ng buhay niyo, may pagdaraanan kayo sigurado. Ngunit bakit kayo nakakasunod? Dahil doon sa pandama, dahil doon sa tinanggap mo, dahil sa hindi mo kayang liripin, wika nga niya. Subalit nang dahil siyang nagbalangkas sa ginagampanan mo, subalit nang dahil siyang tinanggap mo, mayroon kang kakayahang hindi mo alam bakit nakakaya mo. Mayroon kang mga ginagampanan na hindi mo alam ba't nagagampanan mo. Mayroon kang mga sinasabing hindi mo alam ba't nasabi mo. Subalit, sinisigurado naman ng Ama kapag nagsabi ka na nasa Espiritu ka niya, walang mali at kapahamakan sa sasabihin mo. Kaya naman ang tapang-tapang mo, nang dahil kahit saan makaabot at makadala, makadating o makarating, yaong mga sinasambit mo, ganun pa rin ang iyong isipan. Wala kang guni-guni, wala kang takot, wala kang multo sa ginagawa mo, sapagkat alam mo ang Diyos ang kasama mo. At habang pinakikinggan mo yaong mga sinasambit mo, wala kang alam kundi ligayang nararamdaman mo dahil ang Diyos ang nararamdaman mo, hindi ang sarili mo. Bakit ang katakataka po ay magsasabi ang taong nasa Diyos, bakit lagi na lang hindi nagbabago ugali? Ang wika ng Ama, kapag sumaakin ka anak at ako'y sumaiyo'y babaguhin kitang ganap. Kaya ang bakit nga ito ang tanong, bakit walang nababago sa mga ibang nagsasabing nasa Diyos ako? Hindi po pala mahirap magbago. Nasa tao lang. Totoong totoo. Nasa tao lamang. Bigyan niyo po ng focus ang pagbabago. Ang wika nga, pag kumuha ka ng camera, nag-chat ka, kung hindi mo siya makuha sa malayo, i-focus mo.
I-focus mo. At sigurado, kapag pinokus mo yan, makikita mo yung gusto mong kuhanan. Kung yung camera nagagawa mong i-focus, yung isip mo makakagawa ka rin i-focus mo kung ano at saan mo dadalhin. Simple lamang po. Habang nasa adoration, ito po ang tinatala. Sambitin mo anak sa kanila, kung saan nakatuon ang isip ng tao, doon siya. Kaya't masdan po ninyong mainam, wala namang pagagalitan at pinagagalitan at walang tinutukoy, walang patatamaan. Ngunit pag nilayan nyo pong mainam, pag-aralan nyong mabuti, wika nga ng Espiritu ng Ama. Subukan mo anak, ang mga manunugal, ituwid mo yan, ituwid mo. Pag hindi sinabing sino ka, para ituwid ako. Magagalit sa iyo yan kung hindi pa ako nadarama at tinatanggap. Bakit? Sapagkat doon nakapokus, doon nakatuon ang kanilang isip. Paggising nila ng mata nila, pagmulat ng mata nila, ang isip nila ay kung saan na at ano ang isusugal nila. Kaya naman, huwag mong kokontrahin at maglalaban kayo. Sumuri kayo sa pamilyang disugal at manunugal, ang ina't ama. Tingnan ninyo, kung hindi ang sasabihin sa iyo, anak lang kita, inanak lang kita. Kaya kay palad nga ng mga magulang na nagsusugal, ang mga anak nila'y may lumabas na mabuti. Kung misa'y makapagtatanong ka, sadyang makapagtatanong ka kung mahina pang pangunawa mo, ay may babuti pa palang magsugal na lang ako, buti pa yun eka, sugarole, yung anak niya kay buti. May tatanong mo ito sa ama, kung wala ka pang pangunawa, subalit hindi ka pala dapat magtanong. Dahil kung hinahanap mo na ang kabutihan, ba't mo tutularan yung mali? Bakit may kakatwira na, mabuti pa yun, manunugal lang ang mga anak niya kay sisipag? Sino naman ang nagpapahirap sa mga anak? Di ba't ang manunugal na magulang? Mahal mo ba ang anak mo niyan? O dili kaya mababait ang magulang, ang anak naman ay sugarol? Sino pinahihirapan naman, di ba magulang? Paano nasasabing nagmamahalan ang mga taong ito? Kung hindi ang pinahihirapan ay mga anak, ang mga anak ang pinahihirapan na may magulang. Sa makatwid, nandoon ba ang focus sa ama? Nandoon ba ang isip? Nakatuon ba ang pag-iisip ng mga ganitong tao sa ama? Ibahin natin ang lasinggero. Ang lasinggero, hinahanap na ng bibig niya araw-araw. Hindi mo kayang ituwid dyan kung tao ka lamang. Mahihirapan ka at mag-aaway kayo. Kaya nga kapag ang asawa mo'y gayon, wala na kayong ginawa kundi mag-away, di baga? Sapagkat hindi mo siya maituwid, hindi mo mapagbago doon sa kanyang gusto nang dahil may ibang katwiran siya. Ang mga adik sa sigarilyo, adik sa gamot. Tingnan ninyo kapag ka nandun sila sa kagustuhan nila ng sarili at nakapokus ang isip nila doon, sabihan mo, kalakas mo namang magsigarilyo, sigurado magagalit. Kapag sinabi mo, ba't ganyan ang ginagawa mo? Nagde-drugs ka, sigurado magagalit. Bakit? Nandun ang focus ng isip nila. Nakatuon sa ginagawa nila ang isipan nila. Walang makapihit, walang makapagpabago. Paano ito nababago? Ano ang paraan para magbago? Tumanggap ka sa Diyos mo. Kilalanin mo ang Diyos mo. Hanapin mo siya kung papaano niya maitatama ang mga maling pita ng laman mo. Ang mga minimithi ng sarili mo na ikaw lang ang nasisiyahan, ikaw lang ang nagagalak, ikaw lang ang nakukontento. Ngunit marami kang pinarurusahan, marami kang pinahihirapan, maraming nagdudusa sa iyo sa iisang layunin at gawain mo. Ano yon? Pangunahin, kung magulang ang anak, kung anak ang magulang, ang tumutustento, sumusuporta, kung alin sa dalawa. Ano pa
ang kaluluwa mo, ang katawan mo, dahil sa pagkakaalipin ng kagustuhan ng sarili. Ano pa? Hindi ka nakakatuto sa lahat ng gusto ng Ama. Wala kang kaalam at karunungang maabot dahil baluktot ang katwiran mo. Ano pa? Hindi ka makakaabot ng gusto ng Ama sapagkat malayo ka sa kanyang tuntunin. Ano pa? Hindi mo kayang tanggapin ang mga matwid na aral sapagkat hindi mo kayang tanggapin ito dahil ang nasa isip mo ay yaong gusto mo lamang. Kaya, nang dahil sa kagustuhan ng tao, ang nagaganap ay laban-laban. May kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang gawa, may kanya-kanyang layunin. Ngunit at pasubali, kung iisa lamang ang tuntunin at nakapokus doon ang isip ng tao, ang kumilala sa Ama, ang tumanggap sa Kanya, ang magsabuhay sa Kanyang mga aral, makapamumuhay ang lahat ng tao nang naayon sa Kanyang kalooban, simple, payak, mahirap, sagana, maunlad, parehas lamang. Sapagkat iisa ang damdamin, kaisa ng Ama, kaisa ng Anak, iisang Espiritu ang suma sa kanila. Subukan mo kung saan naaaliw ang tao, kontrahin mo, magagalit sa iyo. Lahat ng kaaliwang gusto ng tao, hindi kaaliwang gusto ng Ama. Subalit kapag ginusto ang kaaliwang mula sa Kanya at ang Espiritu ng tao ang suma sa Kanya ay Ama, sinisigurado ko sa inyong lahat, 100% mga mahal ko, walang mahirap para maunawaan ang kabutihan ng Ama. Walang mahirap para sundin ang kabutihan niya. Walang mahirap para tanggapin ang kalooban niya. Walang mahirap para magbago sapagkat ang Diyos Ama ay walang mahirap para sa Kanya. Humihirap lamang ito sa taong mapagmatwiran, sa taong maraming dahilan, sa taong ang gusto'y siya ang mangibabaw. Subalit kapag ginusto ng tao, ang Ama ang mangibabaw at siyang mangunat maghari, kailan may di mananaig ang hindi tama sa isip. At siyaon ang pawang katotohanan, kaya't kung minsan, magigising na lamang ang taong may paghahari sa sarili niya at may kaloobang gustong-gusto niya yung sarili ang manaig. Isang araw na magkasakit, ang mga pinahihirapan niya, siya na namang pahihirapan. Kaya't may mga namamatay ang pagmamahal sa sobrang paghihirap, sa sobrang pinagpahirap ng mga nagmahal. Pawang katotohanan ng aking tinuturan. Kaya nga't kung ang pagmamahal ay hindi malalim, ang pagmamahal ay hindi tapat, pinanghihinawaan, pinagsasawaan at inaayawan. Katulad ng mag-asawang hindi totoo at tapat ang pagmamahalan. Katulad halimbawa, ang mapagmahal lang ay lalaki. Lumabis na itong babae, sumuko na, hindi na kaya. Ang nagmamahal lang ay itong babae. Sumuko na ang lalaki. Ganyan lamang palitan. Kapag ang babae ang nagmamahal, pinarurusahan ng lalaki. Kapag ang babae ang minamahal ng lalaki, nagpaparusa na may babae. Subalit kung kapwa nakasentro sa bawat isa ang Ama, walang parusa at walang magpaparusa isa man sa kaninong tao. Sa anak, sa kapatid, sa magulang, sa asawa. Sapagkat ang tunay na pagmamahal na kaloob ng Ama ay damayan pagkakaisa. Kaya't ang masakit sa bawat isa ay di gagawin ng sinuman sa kanila. Kaya't hindi matitigib ng lumbay ang sinuman at hindi matitigib ng pighati sapagkat kumbaga sa isang binubuhat na halaman at malalaki na ang puno niyan, may kanya-kanya silang bisig na nagbuhat, madali nilang naitawid. Kumbaga sa isang mesang uupuan at hihigaan, mayroon silang puwersa para akayin nilang mesang ito na maisadyad nilang hindi mababasag kung salamin siya, hindi mababali kung kawayan siya, hindi malilis siya ang mga pako kahit na ito'y tabla. Gayon ang Ama. Ang lahat ng pamamaraan ay binibigay niya, ngunit may sariling pamamaraan at katwiran ng tao.
Kaya hindi maabot ang katwiran ng Ama nang dahil may katwiran ng tao. Subalit kung ang katwiran lamang ng Ama ang siyang tatanggapin at kikilalanin ng tao, walang sariling katwirang maliligaw ka ng landas. Sapagkat kung ang Ama ang siyang naghari, itutuwid ka ng daan. Mga minamahal ko, katulad ngayon, kung nakapokus sa isip nyo'y gumaling lamang, ngunit hindi nyo naman inaalala ang magpapagaling, hindi nyo naiisip ang kagalingan ay mula sa magpapagaling at ang isip nyo'y gusto nyo'y gumaling, mararamdaman nyo ba ang kalooban ng Ama? Kaya't magmithi kayo, maramdaman siya, isip at damdamin nyo'y tanggapin siya at kilalanin, doon magaganap ang hiwaga niyang taglay. Sapagkat maliwanag ang tinura ng Kristo, gumaling ka sa pananampalataya mo. Kung ang gusto mo lamang ay gumaling, wala kang pananampalataya, wala kang pananalig, oo, magagawa ng Ama para lamang ipakita niyang totoo at tapat siya. Yaong tinatawag na himala, instant healing. Ngunit pagkatapos ng instant healing at wala ka nang nadama at wala ka nang nakita, nakatimo pa ba siya sa puso mo? Naroroon pa ba siya sa buo mong bahagi ng katawan? Wala na rin. Ano ang napala mo? Mayroon ba tao? Gumaling ka ngayon, hindi ka na ba magkakasakit muli? At kapag nagkasakit ka, hahanapin mo na naman muli kung sino magpapagaling sa iyo na hindi mo siya nakilala nang unang pagalingin ka? Kaya't ang gamutang ito, ang gawain ito, di lamang pang pisikal nyo ang dapat gumaling, kundi ang inyong kaluluwa. Hindi lamang ang laman, batang inyong hinihintay kung paano kayo gumaling. Maging ang isip nyo, marapat pagalingin. Magliwanag at makaunawa, makaramdam at makadama, tumatag at tumibay sa pananalig sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, ganang pagkatao'y di masisiwalat yaon, di masasambit, di katalinuhang kanyang mula ito, kundi kung papaano'y naitala at naibigkas. Yaon ang patuto sa inyo, ang inyong bumubuhay at bumuhay sa inyo, makapagtatala sa isipan ninyo ng mabuti kailanman. Ngunit paano kayo tatalaan kung ni sa hinagap ng isip nyo hindi sumagi siya? Kaya't tanggapin nyo siya at isagin nyo sa isip nyo, itatala niya rin lahat ng mabuti para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama, na Ama nilang lahat, saan man dako at sapat na sulok ng daigdig, sa sanlibutang itong lupalop na mundo ang iyong tawag. Ang bawat katagamoy, kung malililimi lamang, di nga ba't sila'y masisiyahan? Subalit batid mo't tarok mo kung ilan ang tumanggap at nakakilalang ganap, sila'y aliwin mo at pasayahin, sapagkat sila'y mga anak mong tinatawag, na kung papano'y kay kinilala, natanggap ding ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Magnilay na lamang kayo, mga mahal ko, sa isang halimbawa. Ang refrigerator, lagayan ng pagkain, ng inumin, ng iniimbak mong pagkain. Ito ba ay kailangang lagay ka lang ng lagay? At hindi mo inaayos ang nilalagay at nililinisan? Kailangan bang dahil siya'y rep na imbakan ng pagkain, silid ka lang ng silid, ng lahat ng gusto mong isilid? Di ba kailangan iaayos mo rin?
Di ba't kailangan ay lilinisin mo rin? Gayon din ang Ama. Ang kanyang mga salitang banal na dapat ay kainin at pagkain ng tao, nililinis niya muna at inaayos niyang mabuti ang mga taong aabutan nito. Upang doon sa pagtatala niya at pagbabahagi pakinabangan na matagal, sapagkat nakapreserve. At habang nagluluwat, tumitigas dahil nakasaksak sa kuryente ang refrigerator. Subukan mong may ref ka man at di nakasaksak. Hindi kaya pagdakay na bulok ang sinilid mo? Mga minamahal, ito ay gawa ng tao. Ito'y nagaganap sa buhay ng tao. Ngunit sa salita ng Ama'y mayaakma ninyo upang madali ninyong maunawaan. Hinahanap ang magaan at mapakadaling maunawaan. Yaon ay ang inyong katawan, hambing sa rep, na kapag nakasaksak ay buhay, makapag-iimbak kayo ng lahat ng pagkain, hindi masisira. Ngunit kapag nawala na sa kuryente, rep bang tinatawag yan, hindi na kayo magkakaroon ng pakinabang sa kanya. Tama baga? Ganyan din ang Espiritu ng Ama. Kapag nakaugnay sa katawan ng tao, habang nakasaksak ang katalinuhan ng Ama at katalinuhang nalalagay niya sa kanyang espiritu, ay pakikinabangan mo tao. Maiimbak niya ito sa isip mo, maiimbak niya ito sa puso mo, at buong pagkatao mo'y makikinabang. Kaya't napakagaling, napakatalino, at napakahiwaga ng gawa ng Ama. At upang makita nyo ang kanyang kahiwagaan at kadakilaan, ang Espiritu niya tanggapin nyo at kilalanin. Sa gayon, siya ang magpapaliwanag, magbibigay pag-uulat kung paano nyo maunawa ang mainam at hindi kayo masasayang ang buhay. Isang tunay na halimbawa sa ginawa't nilikha ng tao. Kung wala ang linikha ng Ama, wala ring mabubuong refrigerator. At kung wala rin ang talino at talentong binigay ng Ama sa utak ng tao ay sumibol, wala ring mabubuo ni anuman. Kaya't kay buti ng Ama, iniyak man ang mga bagay, binigyan pa ng talino kung paano gamitin. Ngayon, kung ang refrigerator na gagawa mong gamitin, kung paano siya gagamitin at paano siya ibibigay ng pakinabang sa'yo. Gayon din ang kaloob ng Ama sa'yo. Gamitin mo sa kapakinabangan, mag-imbak ka man ng mag-imbak na mula sa katalinuhang mula sa Ama, hindi ito mabubulok habang nakaugnay ka sa kanyang espiritu. Subalit, subukan mong alisin ang ugnayan ninyo ng espiritu niya at magbilang pagkatao ka. Tingnan mo kung mayroong pang manahan na mabubuti sa isip, sa puso mo. Wala na, sapagkat wala na kayong koneksyon. Wala na kayong ugnayan ng kanyang kabanalan, ng kanyang kabutihan. Ika'y naging makasanlibutan, ika'y naging makalaman. Kaya nga, ano ang pamamaraan ng Ama? Ibinigay niya ang magandang layunin, ang magagandang mga aral, ang mabubuting gawa niya upang maging maliwanag sa diwa ng tao kung paano siya tatanggapin, kung paano siya gagamitin, at kung paano pakikinabangan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Bilang katalinuhang pagkatao, di mayayaw, di masasambit, hindi may wiwika. Subalit bilang sa inyo, di nyo nasilayan, ang may pandinig ay nakarinig. Yaon nga ang tinatawag na, unaway kamtin sa Ama nyo hilingin. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag na tinuran
Gaano ka man katalino, kapag ginustong bawiin ng ama ito, sang iglap may magagawa siyang paraan. Hindi bagat, kapag nakomatos kay wala ka ng pag-iisip? Gaano ka man kalakas, kapag ginusto niya'y mababawi niya ito, kapag nalumpo ka, may magagawa ka pa ba? Gaano ka man katapang, kapag binigay niya ang kaduwagan, wala kang magagawa. Ngunit, aagawin ba niya ang tapang mo kung sa mabuti mo inilalaan? Ginagamit? Kailanman ay hindi. Sapagkat kung nakikita niyang mga binahagi niya sa iyo'y pakinabang ng marami, kasiyahan at kalugod-lugod niyang sa tao ay minamasdan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Subukan ninyong wala kayong pangunawa kung kayo ay masiyahan sa tinasambit ko. Subukan ninyong wala kayong pandinig kung maligayahan kayo tao. Sapagkat yaon ang patotoo, wala kayong koneksyon sa Espiritu Santo. Kaya't ang may pandinig ay nasisiyahan, ang may mata ay naliligayahan, ang may pandamay na bubuhay ang pag-asa, yaon ang nais ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, pagharian kayong lubos. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ayon kay Marcos, umalis doon si Jesus. Siya'y nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalita ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratna niya sa higaan ng bata, iniwan na nga ng demonyo. Demonyo man, may isip yan. Demonyo man, may alam yan. Kaya't kung alam niyang mas malakas ang iyong kinakapitan kaysa sa kanya, iiwanan ka niya. Kapag nakita niyang mas matapang ang paninindigan mo sa iyong kinakapitan, hindi ka niyan makukuha. Kaya naman, wala man sa harap mo, yaong amang tinatawagan mo, ngunit nakita ng kalaban niyang totoo ka. Nanginginig pa siyang lilisan, sapagkat hindi niya kaya ang nasa katauhan mo. Ngunit paano kanya iiwan? Nakikita niya malakas na malakas siya sa iyo. Kaya't pahinain mo siya sa iyo. Ang palakasin mo'y ama mo, upang taligdan kanya at huwag ka nang gapiin pa, at huwag kanyang alipinin dahil hindi mo kaya natanggapin siya sa buhay mo. Ngunit paanong tatalikdan kayo kung napakalakas ng paghahari niya sa buhay niyo? Alam mo palang ayaw ng ama ang magagalitin, ba't ginagawa mo? Kanino gawa iyan? Alam mo palang ayaw ng amang humatol at humusga, ba't ginagawa mo? Kanino gawa iyan?
Alam mo palang ang matatakutin sa kabutihan ay hindi sa ama. Kanino gawa iyan? Alam mo palang ang kagustuhan ng amay manalig ka, ba't ayaw mo? Kanino yaang takot mo? Kung magkagayon pala, at nababatid mong ang ama mo'y malaki ang magagawa sa buhay mo dahil ang ama mo ang may-ari ng buhay mo, ang lumikha ng isip mo, ang lumikha ng mata mo. Dapat ibigay mong lahat sa Kanya. Mula sa isip mo, hanggang mata mo, pati tenga mo, maging bibig mo, buong pagkatao ng mapangibabawan kaniya. Ngunit ayaw mo. Paano siyang maghahari sa iyo? Ang gusto mo'y dating si ikaw kung sino ka't ano ka ang pagkatao mo. Kaya't mapalad pa ang hindi yaong dapat sa kanya. Mapalad pa yung babaeng ito na pag-uukulan mo ng tutunguhan at may bibigyan mo ng kaparaanan. Ngunit nang dahil sa kanyang katapatan, hindi man siya gayon, sapagkat hindi nila tinatanggap ang mga tao sa panahon na yaon, maging ngayon, kung hindi nila karelihiyon. Ano ngayon ang Diyos sa buhay mo, tao? Pumipili ba siya? Pinipili ba niya ang mga anak niya? Hindi ba't pantay-pantay lamang ang mga anak niya sa ama? Sapagkat siya'y totoo, tapat kanino man. Kaya't kung pinipili mo ang kapwa mo, sino ka ngayon? Kanino ka? Paano mo sasabihin, Diyos ko at Ama ko, Panginoon kong Jesucristo, tagapagligtas ko, samantalang puso mo'y di mo makita kung paano ang ama mo'y nagdadalamhati sa ginagawa mo. Bakit nagdadalamhati, wika mong tatanungin? Hindi ba magdadalamhati ang ama mong pinangangalandakan mo'y Panginoon kong Jesucristo ang tagapagligtas ko? Ngunit wala siya sa puso mo. At ang nasa puso mo'y iba. Bakit? Marami ang taong kaya hindi kayang tanggapin ang kapwa nila. Ego. Fried chicken. Siya lang? Paniniwalaan ko kaysa sa iba? Siyang matalino, si Juan kaysa sa kanya? Yaan ang ginawa sa isang Jesucristo. Sino siya? Anak lamang ng karpintero? Isinilang sa sabsaban? Ano nga ba namang magagawa ng isang mahirap? Subalit ang di nababatid, hindi dapat gamitin ang yaman sa larangan ng kaligtasan, kundi ang yaman sa pangsanlibutan ay pangsanlibutan. Ngunit ang yamang pang-espiritual, pangkalupaan at pangkalangitan. Mga mahal, kaya nga't mapapalad ang nagsiyaman at nakilala pa ang ama. Nagsabuhay sila ng gawa nila at gawa ng amay kinilala. Napakapalad nilang matatawag. Hambing sila sa butas ng karayom na nakasuot. Sapagkat sa kabila ng kanilang yaman ay nagawa nilang isuko ang sarili para sa ama, para sa kapwa. At gumawa ng kabutihan para sa ama, hindi para sa kapwa, kundi para sa kaluluwa at para sa amang dakila. Kaya mapapalad ang nakasumpong ng totoo at gumawa sa katotohanan. Mapapalad ang nagmithi ng katotohanan at nagpalaya sa kamalian. Mapapalad ang nagtungo sa liwanag at tinalikdan ng dilim. Doon, wala man sa harapan mong tinatawag na yayakapin mo pa'y kapwa-tao, Jesucristo, Jesucristo. Subalit ang puso mo'y Jesucristo pala. Pinalaya ang isip at damdamin mo sa masama at ang naghari ay ang banal na espiritu sa lupa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Mahirap ka, sasabihin mo ikay hirap mo, walang nagmamahal sa iyo. Hindi ka tinatangkilik, hindi ka pinakikinggan, hindi ka pinahahalagahan. Bakit? Ang mayaman lang ba ang may pamamaraan at kalooban ng ama? Hindi. Mahirap mayaman, pantay sa pananaw ng ama kung kapwa mabuti ang ginagawa nila. Sa makatwi, gawin mo ang tama at marapat tumpak sa buhay mo at itatama ka ng ama at tutumpak ka sa marapat na makita mo.
sapagkat siyaon siya. Hindi niya nilalaglag, igugupo sa impyerno ang mga anak niya, kundi hinahango niya at inaahon upang makawala sila. Kaya't kung nadamat nakilala siya, hindi bagat masisiyahan, magagalak kang ang anak niya nang dahil sa pagkilala mo'y nabago kang totoo. At siyaon ang layon at nasa ng Ama, maging kaisa kayo. Sapagkat isang espiritu ang binahagi niya upang matuto, makakilala, magliwanag, makaunawa ang isipan ng tao. Mga mahal, ang gusto mo'y gumaling ka, ngunit hindi mo naman binabagong kaparaanan at pamamaraan para gumaling ka. Ano ang pamamaraang nais ng Ama? Kumilala ka sa Kanya, magtibay ka at manalig ka. Nandun pa rin kaduwagan mo, takot na isip mo'y hindi mawala-wala. Nasamid ka lang, nanginginig ka na. Ba't di mo isipin, may Diyos ka? Masakit lang pa mo, daing ka ng daing. Ba't di mo isipin, may Diyos ka? Wala kang pera ngayon, hinaing ka ng daing at walang katapusan ang pagdaing mo. Hindi ba't may Diyos ka? Ang sabi mo, may sakit ka. Ang sabi mo, kulang ang pera mo. Ang sabi mo, kung ganito buhay ko. Bakit? Isinilang ka ba sa mundong ito? Para pahirapan o para paaliwin? Para sumamba o para mawalay sa Ama? Mga taong minamahal ko, magnilay at magbulay kayo, tulad ng tinuran sa banal na aklat na binabasa nyo. Hindi man niya karapatan na ibigay ang karapatan sa pagsusumamo at matapat na pananampalataya. Kayo, ano ngayon ang taglay nyo? Magsuri para may magawa ang isang apo kuntsing? Tingnan nga natin kung may gagawin siya at kung alam niya ang sakit natin. Yaon ang tao. Magaling magpasuri, ngunit ang sarili di suriin. Suriin nyo muna ang sarili nyo. Ano ba ang dala nyo? Pananampalataya ba o pang-uuri sa kapwa nyo? Pananalig ba o pamimintas, panghuhusga? Pagtanggap ba, pagkilala ba sa Ama o kataasan? O tao? Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, kung hindi maiksi ang iyong paa kapag humigakap, iunatin mo'y pantay ito. Ngunit kapag maiksi ang isa, anumang gawin mong unat, maiksi pa rin siya. Gayon ang katotohanan. Kapag hindi mo pinagpantay ang isip mo sa Ama, magtatalusir at maglalaban ang dalawang isipan mo. Kailanman na hindi mananaigang sa Ama, sapagkat dalawa ang naglalaban sa tuluktok ng bumbunan mo. Kaya't ang nais ng Ama, kaliwat ka ng pag-iisip mo'y masentro siya, nang sa gayon, huwag mong pag-alinlanganin ang magagawa niya, huwag mong pag-alinlanganin ang kapangyarihan niya, huwag mong pag-alinlanganin siyang Diyos mo, tapat, makatotohanan, noon, ngayon, at magpakailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano? Kung ang isang isip mo'y mabuti at ang isa'y masama, magkakapanama ba ito? Magkakapanagpo ba ito? Sinabi ng kaliwa mo, huwag mong gawin yan. Sinabi ng kanan mo, gawin mo. Alam mo namang tama ang kanan mo, ba't sinunod mo ang kaliwa? Kaya, paano didiretso sa tuntunin ng Ama? Paano makatutupad sa layunin ng Ama kung laban ang isipan ng dalawa sa iisang katauhan? Alam mo ang tama, ngunit sabi ng kaliwa mo, huwag yan. Nang dahil nasunod ang sarili mo at di ang Amang tumatawag sa iyo, nagawa mo ang di tama. Sino ang sinunod mo? Espiritu ba niya o espiritong kalaban niya? Oh, mga mahal ko, magnilay kayo, magbulay kayo. Kaya nga tinurang maliwanag
Limiin nyo ang salita ko, tantuin ang mga aral ko, nang mabatid nyong totoo, makalaya kayo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ngayon, kung nang wala pa kayo'y may nilaan na ang Ama para sa inyo, upang pagdako nyo sa dakong ito'y masyahat, magalak kayo. Ngunit nang makita niya, wala para siya sa puso nyo. Hindi ba niya kayang bawiin at ilipat sa iba? Gayon ang Ama, katulad sa kaganapan sa babaeng ito, na ang anak niya ay nalihan ng demonyo, sa katapatan niya na dapat ay sa kanya. Nagagawin na isang Jesucristo doon kung saan dako nagtungo, ngunit nauna pa ang hindi nakalaan para sa kanya. Inuna pa ang di pinaglalaanan, at nahuli ang mga dapat ay nakalaan na. Yaon ang Ama, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna, sapagkat kilala at tapat niyang sinusubukan kanyang mga anak. Mga minamahal, nasa sa inyo ba ang Ama? Sa isip nyo ba'y siya? Puso nyo ba'y nadama? Magtiwala ka, buhay na may kikilos at gaganap. Yaon ang Espiritu niya, tapat kanino mang anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang di nga mawawari, matatantot, malilimi. Yaong isip katauhan ang tatanggap at gaganap. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan. Kung sumasa inyo ang aking espiritu, wika nga ng Ama't Jesucristo, mawawawaan nyo ang salita ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan, pag-ariang kayong tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahat kagalakan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag yan ang pawang katotohanan. Kung hindi ko ipasambit, di masasambit. Kapag aking pinalipit, di lang tinataglay, di mawiwika kung anong salita. Nagpapasilay, nagpaparinig ako ng gayon sa inyo. Subalit nawawari nyo baga kung anong ginagawa ko? Kayo, mabibigkas nyo ba ang wala sa isip nyo? Masasabi nyo ba ang di kayang sambitin ng dila nyo? Kung magkagayon, lahat ng pamamaraan ay sa Ama para makapagsalita ka, para makapag-isip ka. Bakit di mo ilaan sa Kanyang lahat ng ito? Dila mo, pati isip mo, nang ika'y gawin niyang marapat na anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, magtago man ng magtago ang katotohanan, lalantad at lalantad pa rin. Ang mangingibabaw ay katotohanan man din. Sapagkat ang may katotohanan hindi dilim, liwanag, dulot kanino man. Kaya ang katotohanan ikay marupok, aminin. Ang katotohanan ikay mahina, aminin. Ang katotohanan wala kang alam, aminin. Ang katotohanan di mo kaya'y aminin. Ang katotohanan wala kang magagawa'y aminin. Upang pag-amin mo, ibigay ng Ama lahat ng dapat para sa'yo, nabatid niyang, kaya hindi mo nagagawa, mahina ka, marupok ka, lampa ka, wala kang batid, wala kang alam, at nang binahaginan ka, natuto kang anak niya. Sapagkat ang Ama ay puspos ng talino, puspos ng karunungan, puspos ng kasiyahan ang taglay niya. Kaya't ang nasa at layo niya, mga anak, masyahan kayo sa buhay nyo. Sapagkat kung may kakasiyahan at kakontentuhan kayo, di mahihirapan lupang katawan nyo.
sa patuloy niyong pagnanasa ng hindi na marapat, ako naman ang inyong nililimot. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't mapapalad ang sa kabila ng pagnanasa sa lahat ng nais nila, ngunit naroon ang pagnanasang amay unahin nila. At nang siya'y inuna, lahat ng ginugusto't ninanasa nila, nakakamta nilang walang hirap, walang dusa, walang pait na nalasak, sapagkat tapat ang puso at isip. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung minsan ang dahil sa pagkain nalilis siya ang tao, kung minsan ang dahil sa mga bagay nawawalay ang tao, kung minsan ang dahil sa masamang pag-iisip nalayo ng nalayo, baguhin mo ito. Ibigay mo ang Ama sa isip mo, itala mo siya, i-focus mo sa buhay mo'y Diyos mo, at ibibigay niyang lahat para mapalapit ka at makita mo lahat ng mabuti na para sa iyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mapalad po kayo at alam nyo na yung mga mensahe ngayon. Kaya, ano ang kailangan? Mag-focus ka sa buhay mo kay Kristo, wag sa buhay pang sanlibutan lamang. Buhay ba ang Diyos? Mag-focus ka sa buhay mo na kaligtasan ng kaluluwa mo at wag lamang kaligtasan ng gutom ng iyong tiyan. Buhay ba ang Diyos? Mag-focus ka sa mabuting gagawin mo, wag lamang sa pansarili mo makauunlad ng buhay mo, kundi maging kapwa mo'y kasama, pati Ama mo'y nakasama mo rin siya. Kaya't kung kasama mo ang Ama, kasama mo kapwa mo, na hindi ka nag-iisa, anong lumbay ng puso mo? Kaya't kapag wala ka ng lumbay, nangingiti ka kahit simple ang buhay. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sa tuwin ay gunatain, alalahanin, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Saan ngayon nakapokus ang isip nyo? Sa iniwanan nyo? Anin nyo na lang lumipad na kayong pauwi dahil doon nakatuon ang isip nyo. Saan nakatuon ang isip mo? Doon sa alalahanin na problema mo. Hala kang narinig mula kanina. Dahil problema mo ang naririto sa utak mo. Saan nakapokus ang isip mo? Sa pagkagaling? Paano kang gagaling yan? Ang iniisip mo la'y gagaling, hindi mo naisip ang magpapagaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan. Saan nakapokus ang isip mo? Makalaya ka? Paano ka makalalaya kung ano yung iniisip mo kanina? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin. Dapat, kung ano iniisip mo kanina na masama, ngayon mabago. Mabuti naman. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di binggin kayo ng Ama. Alam kong di binggin kayo ng Ama.
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may bigyan siya magagawa. Pamigay niyo ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pamigay niyo. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Masdan nyo ang sumang ito. Hindi ito agad ay nailagay dito. Nagsimula muna siya sa bigas. At niluto, tinimplahan, inantala, ano po. Si Apo Kunching di marunong magsuman. Ngunit ito ang pamamaraan nito. At nang maantala na, kukuha na yan. At inaayos. At ipapasok na dito. Pag bugnutin ka at mainitin ang ulo mo at mainipin ka, di mo magagawa yan. Ngunit mabugnutin ka man at mainipin ka dahil gusto mo namang kumita, magtsatsaga ka, di ba? Gano'n naman ang tao eh. Kapag gusto niya, kahit nakakainip, ginagawa niya basta sa pakinabang niya. Bakit ang kaluluwa niyo'y hindi niyo Bakit kaya? Ba't hindi niyo pagbatahang pakainin siya? Bakit hindi niyo magawang huwag mainip sa paggawa ng para sa kanya? Bakit nainip kayo sa kabutihan? Bakit inip na inip kayong gumawa ng mabuti? Bakit inip na inip kayong gumawa ng mabuti at pagkatapos mabilis namang gusto niyo'y makaganti ang Ama sa ginawa niyong mabuti? Katulad nito, pagkatapos na binilot, ilalaga pa muli. Hindi naman pagkasalang luto na. At pag hindi tama ang pagluluto, pag kinain mo yan, hilaw. Alalaong baga, hindi nyo ba napagnilayan? Hirap na hirap ang Amang kumuha isa-isa sa inyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang isang bulto na bigas na ginawang suman, halimbawa, hirap na hirap ang nagluto. At maraming nagbilot, hindi kaya ng isang tao. Kaya maraming manggagawa. Ang Ama, nagbigay siya ng kaparaanan parang mga anak niya ay makinabang sa lahat ng kabutihan niya. Patuloy niyang pinabubutit, pinagagandang mga aral at salita niya upang mabusog ang mga anak niya. At kumuha siya ng mga manggagawa.
para siyang maging daan at kaparaanan ng kanyang mabubuting salita't gawa. Ang tanong, lahat ba naman ang kakain tulad nitong sumang ito masisiyahan? Hindi, sapagkat hindi lahat kayo'y nasasarapan sa suman. Hindi lahat kayo'y gusto ang suman. Ganyan din ang mabuting balita. Hindi lahat ay nasisiyahan sa dinudulot ng Ama, sa binabahagi ng Ama, ngunit at pasubali, kung siya ang kilala nyo, tanggap sa buhay nyo, lahat ng mabuti, pinulot at nakamtan nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, sapagkat wala namang hindi mabuti. Wala namang hindi makabubuti. Lahat ng makabubuti at mabuti ay binahagi, kaya't nasa sa iyo na tao kung wala kang iuwi patungo sa tahanan mo. Pagharian kayo. Malubos ang kasiyahan, magalak kayong tuwiran, mapuspos kayo ng lubusan nang ang Ama'y makilala nyo at makilala nyo ang gawa nito. Kung magkagayon at nabatid nyo kung sino siya at ano siya, mapapatotohanan nyo, buhay siya sa buhay nyo. O tao, kailangan nyo munang tumanggap bago nyo madama? Kailangan nyo munang madama bago kayo makakilala? Sapagkat kung dinadama nyo at nakikilala at tinanggap na, makapamumuhay na kayo ng ayon sa Kanya. Mga minamahal, pawang katotohanan, magaling ka man, kung di ka muna tatanggapin, mapapakita ba ang galing mo? Kailangan tanggapin ka para mapakita ang galing mo. At nang mapakita mo ang galing doon sa tumanggap sa iyo'y humanga siya. Gayon, tao, tanggapin niyo muna ang Ama upang humanga kayo sa hiwaga at kamalian ninyo'y mawala. At ang kahiwagaan niya at kadakilanan siyang makita niyo upang patuloy niyo matanggap ang kanyang paghahari sa lupa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat inuna na ang anak, kapiling kasama ng Espiritu Santo, ipinamahagit binigay sa mga apostol, at nang mamatay ang anak bilang nagkatawang tao, gumanap at tumupad ang mga iniwan, hanggang sa lumaganap sa buong daigdigan, yaong iniwan ng anak na pinagtibay. Ngayon, kilala nyo nga ba ang anak? Kung kilala nyo ang anak na tinatawagan yung Panginoon ko at Diyos ko, yaoyang anak na Jesucristo, nasa puso nyo at sinasabuhay mga aral nito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wika nga, punuin mo man ang buong daigdig sa iyong yaman. Kung pagsapit ng iyong kamatayan ay kaparusahan, anong silbi ng iyong mga nakamtan? Subalit, kung kalinsabay nito'y unlad ang iyong buhay, kasama mo ang Ama at di kay niiwan, wala ka na sa daigdigan, may pakinabang ka pang natamo at di mawawala sa buong panahon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ano ba yung apo kunching na yan? Nagpunta ako rito, hindi para makinig ng salita niyan. Ang gusto ko lang ay gumaling ako. Gayon pala, umuwi ka na sana. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, kapag inayawan mo ang bigas, di ka kakain. Gaano ka man kasalapi, may wakas ang buhay. Ngunit at pasubali, kapag ginusto mo ang salita ng Ama, wala ka mang bigas, kakain ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang salita'y nagbibigay buhay, sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos?
Lagay mo nga yung sa silya. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya kapag ang isip mo nakaset na sa maganda, wag mo nang aalisin dun. Wag mo nang papalitan. Wag mo itulad sa TV. Kapag nagsawa ka na sa ibang palabas, ililipat mo na naman. Ano po? Wag mo itulad sa damit. Kapag sawa ka na, ayaw mo nang isuot. Wag mong itulad sa tsinelas. Paggasgas na hindi na pwede. Hindi na pang mini-bent, sabi nila. Ang Diyos, araw-araw mo mang gamitin ng kanyang salita at gawa. Araw-araw mang manahan sa iyo't isuot mo't isakbit mo sa buong balikat ang inyong mga nakantang aral sa buong katauhan. Hindi ito luluma, hindi ito masasayang, hindi ito mawawala, at hindi maaring iwanan mo siya na parang tsinelas. Hindi maaring kalimutan mo siya parang damit. Hindi maaring parang sa TV. Palitan mo na naman at hahanap ka ng gusto mo. Isa lang ang Diyos. Tandaan ninyo, isang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O dakilang Ama, puspos ka ng liwanag, gawa mo'y kay inam, mabadya mo man ang lahat ng tao sa lupa. Kung di nila pakikinggan ang iyong mabubuting salita, ito'y mababaliwala. Kaya't pinagkakatiwala ko na sila sa iyo, ikaw na ang sa kanila ay bahala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang natupad ko na ang atas mo at tinalima na ng anak mo bilang katawan niya'y tao. Sa gayon kung paano'y tunay na tao siya at ginamit mo lamang, batin mo ang totoo tapat ang sinuman. Kaya't ikaw nang maghari at manguna sa kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ay, paano nga ba natin matututunan ng tama? Ano po? Paano nga po ba? Habang kanina ay may ginagawa po akong pangtahanan, may dumating na inausap muna, naiwan muna po yung ginagawa at pagkatapos ay binalikan. Ngunit dahil kailangan matapos yung ginagawa, tatapusin para nang sa gayon ay makapaglingkod naman. Ito po ang dinatal. Anak, kapag gumising ng alas 6 ang tao, hanggang alas 6, 12, 12 oras. O sige anak, kung sasabihin ng tao may trabaho ako, ilang oras ang trabaho niya? 8 oras. Yung 4 na oras, kanino? Sa kanya pa rin ba? Paano naman ako? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Oh, sa gabi anak, pagdating ng dapit hapon alas 6, buong magdamag, natulog si Eka. Nasaan ako doon? Sige nga anak, kung hindi mababagot mapipihit ang isip ng tao, alin ang sa akin? Tugunin nyo ngayon ang tanong ng Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, nag-overtime pa. 12 oras. Umuwi, pagod na pagod. Habang nandoon sa trabaho, 12 oras, dako, ang utak niya ay nasa trabaho. Sige anak, nasaan ako dyan? Paano itong taong ito? Kung sa 12 oras, araw-araw ay gayon ang ginagawa niya at namatay siya, nasaan ako? Tugunin niyo muli.
ang sinambit. Suriin yung ganap ang tinuran. Pagkatapos sasabihin ng tao, nasa Diyos ako. Paano ka nasa Diyos? Ginawa mo bang para sa Kanya? Nagagawa mo ba ang para sa Kanya? O ang para sa iyo lamang ang gusto mong gawin? Ano ba ang gusto niya? Tatanong mo, magpakabuti ka. Nagpapakabuti naman ako. Anong nagawa mong mabuti? Mabuti ka man kung wala kang ginagawang mabuti sa kapwa mo. Mabuti ka bang tao? Para masabi kang mabuti, hindi lamang tahimik ka. Hindi lamang walang imik ka. Hindi lamang di ka kumikibo, kundi may ginagawa ka. Paano kung ang isip mo'y marumi? Paano ang puso mo'y marumi? Anong nagawa ng tabahimik kang tao? Hala, sapagkat tao ka pa rin. Ang wika ng Ama, ang mabuti para sa pananaw ko, may ginagawa siyang mabuti sa kapwa niya. Sapagkat ang bawat ginawa niyong mabuti sa kahit kanino man, sa akin niyo ibinigay ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan at wala namang tutupad at gaganap niyan. Kung hindi ang isip at damdamin ay ako, sapagkat sinong magmamagaling at magmamarunong tutularan ang wika ko? Kaya bang bigkasin ito kung pagkatao? O tao, magnilay at magbulay kayo. Sapagkat ang wika'y wika, ang Ama ang pinagmumula ng lahat ng kataga. Ngunit ang masamang salita, di sa Kanya nagmumula. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang lahat ng araw ay Ama ang may alay. Lahat ng nabuhay, Ama ang may bigay. Tanungin mo ngayon tao ang sarili mo, nasan siya sa buhay mo? Pagharian kayo. Ikaw ang malabis, ikaw ang nagkukulang. Ngunit Ama mo'y kailanman ay hindi. Ituon mo ang isip mo sa kilalang kilalanin mo pa siya at bibigyan kanya ng mabuting pag-iisip. Doon sa isip mo, maitatala ang dapat, marapat sa 12 oras at bibigyan ka pa ng 12 oras para may magawa ka para sa Kanya. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Panaligan niyo po, gamot siya suma na yan, ano? Salamat sa nagbigay ng suman. Malayo po pinanggalingan yan. Ang suma na yan. Galing pa yan ng Sambales. Ano? Yan, ganyan kumilos ang Ama. Ang pagkain sa Sambales, nadadala niya dito, no? Di po ba? Oh, pasalubong po yan ni Raquel. Aba, sabi ko, pag pinarti ito sa mga alagad, hindi naman mapapatila. Panginoon, maganda pala, makinabang lahat, ano? Makinabang ang iyong mga anak. Nakinabang po ba kayo? Kaya yung pakinabang na yan, kung bibigyan yung kahalagahan, magiging makabuluhan sa buhay nyo yan. Buhay po ba ang Diyos? Habang kinakain mo, Diyos ko, para akong dugong hinulma mo na hindi ko nakita. Mali. Sabi ng tao. Talagang hinulma ka naman ng Ama eh. Dugo ka talaga. Ngayon, Diyos ko, hinulma mo akong dugo sa katawan ng aking ina sa kanyang sinapupunan. Ayan, tama yan. Ano ang ibig kong ituran? Kapag alam mong mali, huwag mo nang itutuloy. Sapagkat binigyang mali ng Ama para pagnilayan mo, ngunit kung alam mong mali, tinutuloy mo pa rin, ba't ka matatama? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung minsan may tinuturan sa inyo na hindi ninyo alam, sinusuri lamang kung matatama, ba't hindi ito? Ngunit, pasubali ko yan ng patuto, walang bibigkas sa inyong mali, sapagkat ang Espiritu Santo ay mabuti kailanman ang bawat kataga. Kung magkagayon, habang kinakain mo ito, Diyos ko at Ama ko, Panginoon kong Jesucristo, sa pangalan mo, hambing ako sa sumang ito
na binilot mong totoo, na kung paano'y niluko mong Espiritu Santo. Maghari ka nawa sa buong buhay ko at manguna ka, upang sa gayon malasap ko ang linamnam at tamis ng pagmamahal mo. Matulad sa sumang itong malagkit na hindi mapaknit-paknit sa puso ko. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, may tanong po ba kayo? Halika. Iyak ka na naman. Ba, hindi na masyadong matitilos. Oh, nako, iyak ka pa, iyak. O sige, upo. Ah, tayo pala, tayo. Lakad. Lakad ka. Umiyak ka na umiyak. Hindi naman nakakamatay yun eh. Ano po? Pag nilalagnat na mataas, paiyakin nyo nga. Pag pinawisan yon, bumabalagnat, painumin nyo ngayon. Pagkatapos uminom, payakin nyo ulit. Hindi naman. Takot tumiyak. Wag lang sanang nag-iihit. Bayan nyo umiyak. Ano po? Pag pinawisan, di bumabalag na. Ang hirap naman eh. Pinapawisan po nilalagnat. O ba't di mo pa inumin? Ayaw po kang uminom. Aba, pasaksakan mo ng dextrose, baka ma-dehydrate. Buhay ba ang Diyos? Ano? O, pag dehydration na, bumaba po yung ganito. Pumasok na lahat ng komplikasyon. Bakit? Wala na kayang lilinis dyan sa inyong dugo. Tama ba? Wala na. Kulang na sa tubig eh. Oh, yung may diabetes, ihi ng ihi, ayaw uminom. Ano mangyayari? Yung may cholesterol, pawis ng pawis, galit na galit. Paano bababayan? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi niya, mataas po cholesterol ko, mataas po diabetes ko, hindi po ako kakain ng ganito, hindi ako kakain ng ganon. Panay naman ang kain mo ng mura. Bumaba nga yan. Buhay ba ang Diyos? Bababa ba yun? Pag mataas ang cholesterol mo, mataas ang diabetes mo, lagi kang galit, lagi kang nag-iisip, lagi kang malungkot, lagi kang kung wala kang isip. Bababa ba yun? Aba po, kung siyang katindi mo naman magsalita, ba't wala ba akong isip? Kung may isip ka ba niyan, alam mo makakataas yun eh. Nagagalit ka. Patawa. Huwag kayo magagalit. Totoo sinasabi ko. Matindi kaya nga po kung siyang kung anong pinagsasasabi. Bakit? Mali ba sinabi? Magpapacheck up ka, mataas ang dugo mo. Galit na galit ka naman. May isip ka ba niyan? Ano pang pababa ng presyon mo para maging normal? Jesem, hi. Diba? Anong pampababa? Relax. At, sabi nga, relax and pray. Diba? Relax relax. Isip naman hindi pala nare-relax. Ano nire-relax mo niyan? Minamahal na kapatid ko. Kanina po, napakinggan ko yung nagme-mensahe doon. Sabi ko, Diyos ko, ba't ganun ang boses? Para namang galit. O nga no, ako mismo naisip ko yon, parang galit. Pero sabi naman, aba, huwag yung pakinggan mo yung boses anak, ang pakinggan mo yung mensahe. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pinakinggan ko yung mensahe. Aba, nasiyahan ako. Dahil, hindi ko alam sabihin yun eh. Nasabi. Sino nagturo? Sino nagturo po? Si Taneng? Ay, hindi ganun ang sasabihin nun. Ano sasabihin niya? Ano sasabihin? Kapatid, ano sasabihin? Si Taneng. Ano sasabihin? Di mo alam kung ano sasabihin. Ano iniisip mo ngayon? Tingnan mo kung si Taneng yan o si Ama.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Diba? Common sense. Maiisip nyo kung si demonyo o si ama ang nasa inyo ngayon. Sige nga. Oh, huminga kayong malalim. May bibigay ba yan? May bibigay ba yan ng sumasanib sa masama? Humingang malalim. Sino magbibigay niyan? Ang lumulukob na mabuti o masama? O piliin nyo ngayon kung sino pipiliin nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kayo'y makapagninilay ngayon. Sino pipiliin nyo? Yung nagbibigay, mamatay kayo, mapugto ang hininga nyo, o yung gaganda hininga nyo? O sino nagbibigay ng pagpugto ng hininga nyo? Si ama ba o si? Ay, lakas nyo nga. Lagot kayo mamaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi nga po, purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, 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 purihin. Purihin ka amang mapagmahal. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, mapurihin ka, tuwina. Yan lang ang panlaban. Yan ang panlaban. Nagpupuri ka na. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, mapurihin ka, tuwina. Sabi mo, purihin, purihin ka, ama, sa tuwina. Ang isip mo naman, hindi siya. Kaya mo lang nabibigkas yun, alam mo nang sabihin. Aba, nalugod ba siya? Kaya, kung paano mo siyang pinupuri, pilitin mong ipasok siya sa isip mo. Alisin mo yung nagpapatibok ng puso mo ng galit at nagbibigay ng gulong isip. Ay, galit eka. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, mapurihin ka, tuwina. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, mapurihin ka, tuwina. O naiya kang magpuri. Baka naririnig ka ng kapitbahay mo, sabihin, luka-luka ka. Loko-loko ka. Baya ka anong nangyayari doon? O kahit na hindi ka na nagsasalita, sa isip mo, ang ama mo nasa isip mo. Yun ang tinatawag na silent praising. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, ayaw mong silent? Hoy, todo mo. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin mo ang ama mo. Purihin mo tao. Naku, Diyos ko, kahirap magsalita sa mga bingi. Kahirap magpalabas sa mga bulag. Kahirap may gawin sa patay. Patay ka ba? Hindi ano? May nadama ka? Ano? Huminga ka nga. Alam mo pala po kung ba't mo tinatanong? Buhay ba ang ama? Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin mo, Ama. Ama ng buhay mo. Ang Kristo, alam niya na kung ano ilalapit ng tao eh. Bakit? Eka. Ano sagot ng taong tinanong?
Nagninoy. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ang Ama nang makauwi na kayo. Buhay bang Ama? Uwi na po tayo. Diba? Tandaan po ninyo, kapag nalulungkot kayo, magpuri kayo sa Diyos. Manalangin kayo. Kapag naiinis na kayo, malapit na kayong matangay ng tukso, magpuri na kayo at manalangin na kayo. Yan lamang ang totoo niyan. Sapagkat ang panalangin ng taimtim at pagpupuring tapat sa Diyos, nakalilis siya ka ng dilim. Buhay ba ang Diyos? Kaya, purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, mapurihin ka, tuwina ng aking katawa at kaluluwa. Sumainyo ang kapayapaan, aking mga minamahal. Magnilay, magbulay kayo ng tuwira. Mithiin ninyong kamta ng sakinalay. Nang maramdaman yung lubusan, ang Ama ng buhay nyo, ang Amang totoo sa inyo, at Amang magbibigay. Sigla't galak ng inyong buhay, nang kayo ay magalak, nekarameneyahana. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, Amang makapangyarihan. Tayo na po, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo, nabuksan ang pangunawa nyo, natigib ng liwanag kayo, nakamta ng sigla ng katawan nyo, at may pag-asang may babahaging mabuti at kakamtan kayo. Pagpalain kayo. Tayo na po.